Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga tagapakinig, mga kapatid. Sa episode na ito ay gusto ko pong bigyan ng reaksyong biblikal itong isa sa mga video na inilabas ni Pastor Perez Indi. Sa mga hindi pa po nakakaalam, nagkaroon na po tayo ng topic tungkol dito Ayan, nasa taas po yung link kung gusto ninyong mapanood. Pero ngayon, hiniling na naman sa atin na talakayin itong isang video niya. Sa mga hindi po nakakaalam, si Pastor Perez ay isang Nigerian. Pero kahit siya po ay isang Nigerian, marami sa kanyang mga prophecy ay patungkol sa Pilipinas. Wala naman tayong problema sa kanya kung lahat halos ng prophecy niya ay tungkol sa Pilipinas. Pero isa lang ang napansin ko dito mga kababayan. Bihirang-bihira gumamit ng Biblia itong si Pastor na ito. Ewan ko kung napansin nyo yan, Ako kasi napansin ko na parang bihira yatang gumamit si Pastor ng Bible. So doon pumapasok yung problema natin. Ang nangyayari kasi, mas nagiging focus ang tao sa salita niya at hindi sa Biblia. Aminin man natin sa hindi, mas nagkakaroon ng bigat sa tao yung sinasabi niya, pero yung Biblia na isasantabi Tatanungin ko kayo, kapag napapanood nyo ba si Pastor Indi, nai-encourage ba kayong bumasa ng Biblia? Di ba hindi? Bakit? Kasi puro salita lang niya yun So mas nagiging focus mo yung salita niya at hindi yung Biblia. At bilang defensor ng Biblia, nagkaroon tayo ng responsibility na mag-react sa mga ganitong preaching sa internet. Layunin natin na ibalik ang tao dun sa talagang batayan ng pananampalataya. And by this time, we will use the Bible. Ilagay natin sa test ng Biblia kung itong mga sinasabi niya ay biblical o hindi. Tandaan nyo lagi, ang isang taong nangangaral ng bibig niya lang ang gumagana at walang basehan sa Biblia, delikado yon. Nakasulat yan sa chapter 7 verse 18 ng John. Ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Subalit ang humahanap ng kaluwalhatian ng nagsugo sa kanya ay siyang totoo at sa kanya'y walang kasinungalingan. So kung isa kang sugong galing sa Diyos, ang ifront mo Biblia, hindi yung sarili mong salita. Sugo ka nga di ba? Hindi naman pwede na representative ka lang pero ang bida ikaw. Siyempre ang dapat na bida ay yung nagpadala sa iyo, tama? Wala, kung ang puro papakinggan lang ng tao yung salita mo, ikaw nga talaga ang bida, hindi na yung Biblia. Ang tao sa iyo na lang makikinig, di bali nang hindi magbasa. Kaya sa pagkakataong to, gagamit tayo ng Biblia para yung Biblia ang maging front natin. Yun yung maging basihan natin, hindi yung puro salita ko lang. So, umpisahan na natin yung pag-test sa kanyang prophecy. But I see 2028 a woman ruling. It's gonna be a woman. But make sure it's the right woman. Because if it is the wrong woman, the Philippines are gonna be in trouble. It's gonna be a woman. But make sure it is the right woman. So, yan yung sinabi niya. Nakita niya daw na sa taong 2028, babae ang mamumuno sa Pilipinas. At dapat daw, yung tamang babae ang mamuno. At yung tamang babae na yon, hindi yon si Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung metikuloso kang nakikinig, hindi ka basta-basta mauuto dito, pag-iisipan mo to. Babae ang mamumuno pero hindi dapat si Sara Duterte. Ayaw daw kasi ng Diyos sa kanya na siya ang maging presidente. I am pretty very sure of the prophetic message the Lord has given me concerning Mrs. Sarah. I don't hate her. I love Mrs. Sarah. She's an amazing woman, but God has refused her from being president of the Philippines. Ang tanong ko naman dito, kung may prophecy na pala, kumbaga ipinakita na sa iyo ng Diyos yung future, at dun sa ipinakitang future sa iyo, hindi si Sara ang presidente doon dahil ayaw ng Diyos sa kanya. So bakit ka pa natatakot na baka si Sara yung piliin ng mga tao? 'Di ba? Pinakita na pala sa iyo Bakit natatakot ka pa na baka si Sara ang piliin ng mga tao? If you have already seen the future and the Lord did not choose Sara as the president, why are you so worried that the people will choose Sara?
Duda ka ba dun sa vision na ipinakita sa'yo? Baka naman ginagamit mo lang ang pangalan ng Diyos para panghimasukan ng choice ng mga Pilipino. Well, nagtatanong lang naman ako, no? Kung ako tatanungin nyo, ayokong makialam sa politika. Pero itong prophecy niya medyo deceptive eh. May daya ito. Bakit nakita mo na pala kung sino yung babaeng mauupo sa 2028? Nag-aalinlangan ka pa, baka makalusot si Sarah. Di ba dapat kung nakita mo na yung babaeng mamumuno, dapat alam mo na kung sino yung babae na yon kasi pinakita na sa iyo pala eh. At mapanatag ka na doon. Dahil sino man ang piliin ng mga tao, kahit sino pa ang maging choice ng mga tao, ang choice pa rin ng Diyos ang mananaig sa huli eh. Pakinggan ninyo dito sa Kawikaan 16:33. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasyahan. Ang Diyos pa rin ang magwawagi kahit sino papiliin ng mga tao. Kahit anong klaseng daya pa ang gawin ng isang kandidato, kung hindi siya ang gusto ng Diyos, wala siyang magagawa. Hindi siya mananalo. Are you not aware of this verse? The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Hindi ako maka-Duterte, no? Hindi naman ako DDS eh. Sa katunayan, mataas ang respeto ko sa nakaupong Pangulo ngayon. Dahil utos sa Biblia, utos sa mga Kristiyano na irespeto mo yung mga namumuno. Pero ang kini-question ko kasi dito ay yung prophecy niya, kung biblical ba o hindi. Wala kasi siyang dalang Biblia eh pag nangangaral. Puro salita niya lang. At yung iba naman paniwalang paniwala sa kanya. Mga kababayan, let us be biblical. Para hindi tayo naloloko, ilang taon na tayong niloloko ng mga tao eh. Pinapaasa tayo ng mga politiko, pinapaasa tayo ng mga dayuhan, kasi tayo rin mismo madaling napapaniwala, di ba? Mas nauuna yung ating emosyon bago natin usisain yung mga nasa likod ng mga bagay-bagay. So again, if you already know it's gonna be woman leading, then you should know who that is, right? No need to stress about someone else getting the spot. Dapat kung tunay na sa Diyos yung prophecy mo, hindi mo nasasabihin na baka magkamali kayo ng pagpili ha, dapat ito. Bakit mo pa kailangang sabihin yun? Nakita mo na nga, di ba? Ipinakita na nga sa'yo. Wala ka bang tiwala dun sa ipinakita para manawagan ka pa na wag si Sarah? Kung anong nandun sa ipinakita sa'yo, yun na yun, fix na yun. Ganon ang prophecy. Hindi yung parang hindi pa sure yung ipinakita sa'yo. Napakahina naman ng Diyos mo pag ganon. Ano namang klaseng Diyos yung nagbigay sa'yo nun? Baka ibang Diyos yung kausap mo dyan. Hindi kasi ganyan ang Diyos ng Biblia eh. Ngayon sasabihin ni Pastor, bakit naman si Haring Saul hindi naman ginusto ng Diyos pero naghari pa rin sa Israel? David was a man of God's heart. Saul was the man that the people chose. David was the man of God's heart. Whoever you choose as your president, God is gonna anoint the person. Maraming nagkamali dyan eh. Akala nila si Saul naghari kahit hindi naman siya yung gusto ng Diyos. Kumbaga people's choice siya pero hindi siya God's choice. Pero naghari pa rin siya. Yun yung alam nung maraming nangangaral katulad nito ni Pastor Indy. Kaya sinasabi niya na kahit iba yung gusto ng Diyos, yung gusto pa rin ng tao ang nauupo sa pwesto. Diyan yung makikita na ang Diyos na nakakausap nito ni Pastor Indy hindi tunay na Diyos eh. Napakahina eh. Pakinggan mo sa unang Samuel 9:16. Bukas sa ganitong oras ay susuguin ko sa iyo ang isang lalaki na mula sa lupain ng Benjamin. At iyong papahirin siya ng langis upang maging pangulo sa aking bayang Israel. At kanyang ililigtas ang aking bayan sa kamay ng mga Filisteo. Sapagkat aking tiningnan ang aking bayan dahil sa ang kanilang daing ay sumapit sa akin. Kausap ng Diyos si Samuel. Sabi ng Diyos kay Samuel, bukas magpapapunta ako sa iyo ng isang lalaki galing sa lahi ni Benjamin. Siya ang papahiran mo ng langis para maging pangulo o hari sa aking bayang Israel. Sino yun? Di ba si Saul yun? Di ibig sabihin pinili ng Diyos si Saul, tama? Kaya wag mong sabihin na hindi pinili ng Diyos si Saul, mali yun. Yun nga lang, naging masama si Saul. At nung naging masama siya, doon palang pinili ng Diyos si David. Walang nakasulat na mas pinili ng Diyos si David kaysa kay Saul. Pareho silang pinili. Dito pa lang makikita mo na talaga na hindi biblical yung itinuturo ni Pastor Perez eh. Dito pa lang makikita mo na kontra na siya sa Biblia. At saka isipin nyo mga kababayan, nung humirang ng hari sa Israel, wala namang prophecy na nagaganap eh.
Pumili ang Diyos ng hari after na maghanap ang mga tao ng hari, after nilang mag-demand ng hari. Walang prophecy na nagaganap prior to that demand. Ngayon nagpa-prophecy na si pastor. Ibig sabihin, may napili na ang Diyos in advance. May advance setup na nangyari. Kaya hindi mo pwedeng ipagkumpara yung istorya ni Saul sa istorya mo. Dahil yung istorya ni Saul, walang prophecy yun. Pero yung istorya mo, may prophecy na. Meron ng advance na setup. At pag prophecy, hindi pwedeng nakadepende yan sa gusto ng tao. Pag prophecy, matutupad at matutupad yan kahit sino pang gustuhin mo. Hindi mo pwedeng sabihin na depende yan sa tao kung matutupad ba o hindi. Di lalabas, walang kwenta yung salita ng Diyos mo. Nag-prophecy ka pa. Hindi naman pala sigurado kung matutuloy, di ba? Ang nakalagay sa Biblia, 2 Pedro 1:19. Kaya't mayroon kaming salitang propesiya na lalong tiyak. Lalong tiyak. Sure. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong puso. Inglesin natin. And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises into your hearts. Dapat ang prophecy more certain, higit pa sa tiyak. Kung magpa-prophecy ka tapos mababago din pala, nonsense, nag-prophecy ka pa. At ang hirap pa, yung pagbabago ng prophecy ay nakadepende sa choice o sa boto ng tao. Ano namang klaseng prophecy yun, di ba? Now, prophecy can change. But there are some prophecies that cannot change. Some prophecies can change, some cannot change. These prophecies that I'm giving can be changed. And the people of God in the Philippines are supposed to be the ones to decide who is going to be president. Who you're going to support at that time is going to be the one to be president. If you guys want Sarah to be your president, Sarah will be your president. But Sarah is not the will of God for 2028. Maling-mali. Maling-mali. Basahin mo buong Biblia back to back from cover to cover. Walang prophecy na nagbago. Imbento yung sinasabi ni Pastor Indy. Walang prophecy sa Biblia na nagbago. Yan ang sinasabi natin Hindi kasi nagbabasa ng Biblia Kung meron mang sinabi ang Diyos na nagbago, hindi prophecy yun. Warning yun. Parang yung nangyari sa Nineveh. Sabi ng Diyos, gugunawin ko ang Nineveh after 40 days. Kaya Jonas, pumunta ka doon. Bakit pinapunta si Jonas? Kasi para mag-warning, para warningan yung mga tao dahil masasama yung kanilang ginagawa. Pero ang tanong, ginunaw ba ng Diyos ang Nineveh? Hindi. Kasi nagbago sila Nagsisi sila. So it means na yung declaration ng Diyos sa Nineveh ay implicit warning. Implicit kasi hindi naman sinabi ng Diyos sa mga taga Nineveh na magsisi kayo. Hindi niya letra por letra ang sinabi yun. Magsisi kayo para hindi matuloy yung gunaw. But the mere fact na pinapunta si Jonas doon, we can say na pinapawarningan ng Diyos ang Nineveh. Tama? Sometimes kasi ang warning at ang prophecy parang magkapareho. Pero hindi yan magkapareho. Yung warning, ito ay reversible depende sa response ng mga tao. Pero yung prophecy, hindi yun reversible. Ang sabi nga ni Apostle Peter, sure yun, mangyayari yun. More certain ang sabi doon sa binasa natin kanina. Ngayon, itong sinasabi ni Pastor Indy, warning ba to? Linawin niya kung warning ba to o prophecy. Ang alam ko kasing winawarningan, kung may ginawa kang mali. Kailangan kang warningan dahil may ginawa kang mali at mapaparusahan ka tulad ng ginawa sa mga taga Nineveh. Pero kung boboto ka ng kandidato ayon sa dinidikta ng puso mo, may mali ba doon? Mortal na kasalanan ba yun sa Diyos? Hindi. So kung hindi kasalanan ang pagboto ng kandidatong gusto mo, ibig sabihin, wala kang ginawang mali, hindi ka wawarningan. So itong sinasabi ni Pastor Indy, ito'y prophecy, hindi ito warning. At kapag prophecy,
Hindi na dapat reversible yan, di ba? Sabi ni Pastor reversible, pwedeng magbago. O meaning, hindi prophecy yung sinasabi niya, warning yun. O ano ba talaga, warning ba talaga o prophecy? O di ba magulo? At kung warning yan, saan ka wa-warningan? Masama bang bumoto? Kaya sabi ko sa inyo kanina, deceptive itong ginagawa ni Pastor Indy. Ito po'y maliwanag na pagliligaw sa tao. Pinapaikot mo yung tao para malito sila at maniwala. Siyempre nga naman, paglito ka na, maniniwala ka na lang, di ba? Alangan naman mag-isip ka pa ng malalim, lito ka na nga. Tapos sasabayan pa ng background music na parang programa ni Madam Auring. O di paniwalang-paniwala talagang mga tao. Ako nung unang napanood ko yung mga video ni Pastor Indy, unang-unang napansin ko yung background music eh. Bakit ganun yung background music parang kay Madam Auring? 'Di ba? Parang dun sa mga napapanood mo lang ng mga psychic sa TV. Kasi yung mga ganun sound background music, nakakatulong yan para i-captivate, to arrest the senses of the listeners. Tandaan nyo yan mga kababayan. Obserbahan ninyo yung mga nagpo-programa ng religion. Di ba kapag nagsesermon sila, laging may background music na parang holy. Because it captivates the heart of the listeners. At dahil dyan sa background music na yan, yung iba napapaniwala. Ganun yun mga kababayan. At saka alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kahit naman sinong iboto mo lalagpak pa rin ng Pilipinas dahil nakahula sa Biblia na ang buong mundo, ang mundong ito ay pabulusok from bad to worst. Hindi dahil sa binoboto ng mga tao, kundi dahil masama itong mundong ito. Masama ang gawa ng mga tao. Yan ang nasa Biblia. Pero wala sa Biblia na nagpaparusa ang Diyos ng isang bansa dahil binoto ninyo si ganito at si ganito. Hindi. Walang ganun sa Biblia mga kababayan. So tuloy pa natin yung kanyang sinasabi. Then that woman is gonna start introducing the beast system, the mark of the beast system. But if you guys get the right person in 2028, that person will delay the mark of the beast system. They will make sure that the beast system doesn't come to the Philippines. Ayan, ito pa isang mali na sinabi niya. Kapag hindi daw nanalo si Sarah at sa halip ay nanalo yung babaeng pinili ng Diyos, madidelay daw ang beast system sa Pilipinas. Hindi makakapasok dito yung beast system kasi poprotektahan tayo ng babaeng mananalo. Hindi ba alam ni Pastor Indy na nasa Pilipinas na yung beast system na sinasabi niya? Kahit nga dun sa kanila sa Nigeria, nandun na rin yung beast system At nasa US na rin ang beast system. Hindi nyo ba alam na lahat ng presidente sa mundo konektado dun sa beast na yon? Dahil sa ayaw at sa gusto nila, nagiging part sila ng sistema kapag nagiging presidente sila ng isang bansa. Kapag pinilit mong kumawala, ikaw ang babalingan ng sistema. Dahil ipipressure sila ng international community na sumunod sa sistema. Kapag hindi sila sumunod sa umiiral na sistema ng mundo, doon makikialam yung mga external forces para alisin siya sa pwesto. Yung ba naman hindi pa natin alam? Ang isang presidente, kapag hindi sumunod sa mga kaalyado niya o sa international community, sinasanction siya. Pag sinanction siya, maaapektuhan yung mga tao. Kaya ang mga tao, mag-aaklas, mag-aalburuto hanggang sa mapatalsik siya sa pwesto. At sa huli, ikukulong siya. Kaya sa ayaw at sa gusto ng isang presidente, nagiging parte siya ng beast system. Ano katunayan natin? Pakinggan ninyo sa Revelations 18:23. At ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo. At ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na madidinig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa. Ang mga mangangalakal mo ay naging mga presidente sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. See? For thy merchants were the great men of the earth. Ang mga dakilang tao sa lupa ay mga mangangalakal mo, mga merchant nung babaeng nakaupo sa beast. They are all part of the beast system. Kaya kahit sinong ipwesto nyo dyan, ang Pilipinas nasa loob na po ng beast system. Ayan ang liwaliwanag For by thy sorceries
were all nations deceived, sabi sa Biblia. This woman that I'm seeing that God is bringing, she's gonna be like a Deborah. She's gonna be like a Deborah to the nation of the Philippines. Wala nang Deborah na ibabangon sa lupa. Kasi in the first place, hindi naman magkakonekta ang relihiyon at ang estado eh. Magkahiwalay ang relihiyon at estado. We have separation of church and state. How come that God will raise a new Deborah? Yung Deborah na sinasabi mo, noon yun nung panahon ng theocracia sa Israel. Theocracy ang nagahari noon, hindi democracy. So paano magtitindig ng Deborah? Pag nagtindig ka ng Deborah, theocracy na yun, di ba? Ito pa sabi niya, yun daw digital ID ang siyang mark of the beast. But if you guys don't listen to what I'm saying, in 2028, you guys will be shocked to be hearing about digital IDs in the Philippines already. And different things happening in your country. Your country is starting to walk through the mark of the beast. Yun daw digital ID ang mark of the beast. Mali na naman yun. Di nyo ba alam na sa Biblia ang mark o yung tatak ay yung aral, yung mga utos. Kapag sinunod mo ang isang aral o isang utos o isang kautusan, ibig sabihin may tatak ka nung mismong nagpatupad nung utos o nung aral na yon. Halimbawa ang Diyos. Ito, pakinggan ninyo. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 8. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Nakita nyo? Ang tanda ay kung nasa iyo at sinusunod mo yung mga salita nung nag-utos. So sa Biblia, yung mark, tumutukoy yan sa pagsunod sa aral. Pag sinabing nasa iyo yung mark of the beast, sinusunod mo yung aral ng beast. Kasi yung beast na yan, hindi lang naman yan political power eh. Religious power din yan eh. So as a religious power, meron siyang mga doctrines, meron siyang mga teachings, meron siyang mga religious laws, at kapag sinunod mo lahat yon, yun na yung masasabing meron kang mark of the beast. Hindi digital ID yun. Paanong magiging digital ID yung mark of the beast? Itinatatak sa noo at sa kamay yun. Yung bang digital ID, tinatatak sa noo at sa kanang kamay? May nakita ka na ba na tao sa mundo na may nakadikit na ID sa noo at sa kamay? Yung nakikita ko ang i-implant sa kamay eh. Hindi naman sa noo eh. So hindi yun yung mark of the beast kasi itatatak yun sa noo at sa kanang kamay. Ako may kilala ko. Meron akong kilalang tao, merong tatak ng Diyos sa noo at sa kamay. Pero hindi yun literal na tatak. Pag sinabing nakatatak sa noo, ibig sabihin lagi mong nasa isip yung kanyang mga aral. At pag sinabing nasa kanang kamay, hindi lang basta kamay no? Kanang kamay. Ibig sabihin nun, lagi mong ginagawa yung mga aral, yung mga kautusan na iniutos sa'yo. Kasi yung kanang kamay, yan ang madalas na pinanggagawa natin eh. That's the symbol of action. Nakuha nyo? Kaya sablay itong prophecy ni pastor na ito. Wala kasing nakaabang na Bible verse eh, puro salita niya lang. So seek God and God will put the right person in your nation. The Lord says many of you have put your hope on Sarah. God says remove that hope, put that hope in Him and trust Him to bring the right woman in 2028. If you guys bring the wrong woman, mark my words, the beast system will begin in your country. If you guys bring the wrong woman, mark my words, the beast system will begin in your country. Ano daw? Mark his words, kapag daw pinili ang maling babae sa 2028 election, papasukin daw ng beast system ang Pilipinas. Ano ba to? Pinadala ba to ng Diyos niya para pakialaman ng politika? Para pakialaman ng boto ng tao? Ba't ganito sinasabi nito? Nung una, bilib ako sa kanya dahil sinasabihan niya yung mga tao na magsisi dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero napansin niyo ba na habang tumatagal parang nagiging political na yung kanyang pinapangaral? Parang nanghihimasok na siya sa politika at sa pagboto ng mga tao At saka paano to, 2028 pang eleksyon.
So ibig sabihin, ang ipipreach nito puro anti-Sara Duterte hanggang 2028. Baka sa 2028 kung todo kayod to para i-discourage mga tao kay Sara, di ba? So again, hindi ako pro Duterte, no? Wala akong pinapanigan sa dalawang naglalabang political families dito sa Pilipinas. Ang binabatikos ko is yung paggamit niya ng pangalan ng Diyos para impluwensyahan ang pagboto ng mga tao. Hindi ako makakapayag sa ganon. Sabihin nyo nang wala akong pakialam, pero hindi ko maaatim na iligaw mo yung mga tao at ang ginagamit mo pa pang ligaw is yung pangalan pa ng Diyos. Ang totoo, tong mga sinasabi niyan to, wala nang kinalaman sa salvation to eh. It has nothing to do with salvation anymore. Wala nang kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa mo to. At saka gaya nga ng sinabi ko sa inyo, nandito na sa Pilipinas ang beast system matagal na. More than 500 years na ang nakakaraan. Nasa bawat Pilipino na lang kung tatanggapin yung mark of the beast o hindi. And the mark of the beast is his doctrine, his teachings, his religious dogma. Nakaisipin nyo naman mga kababayan, nandito ba tayo sa isang theocratic na bansa na dapat ang pipiliin mo is yung taong pinili ng Diyos na maupo? Okay lang sana kung mismong ang Diyos ang nagsabi in audible voice na kayo mga Pilipino, ang iboto nyo ay si ganito. Pero kung may isang taga Nigeria na sasabihin na siya'y sugo siya ng Diyos at sabi ng Diyos ito iboto mo, ano namang katunayan mo na sa Diyos ka? Kahit basurero pwedeng sabihin na sugo siya ng Diyos eh. Meron nga eh, inutusan lang ng nanay na bumili ng paminta. Pag uwi niya, sugo na siya eh, nangangaral na eh. Everybody can claim, madaling mag-claim. Pero pag naniwala ka, delikado ka, yari ka. At tandaan nyo, meron tayong separation of church and state. Hindi mo pwedeng gamitin ang relihiyon para mangumbinse ng iboboto at hindi. Voting is the matter of the state, not of religion. Kahit ang Diyos alam yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na inutusan ka ng Diyos para sabihin sa mga tao na kalimutan nyo na si Sara, kalimutan nyo na si ganito, wag siya ang iboto nyo. Sinasabi niya yan eh. Mrs. Sarah is not the will of God for 2028 presidential elections. Cancel it now from your minds. Tanong, may utos ba ang Diyos na, oy, burahin mo na sa isip mo si ganito? Sure ka na sinabi sa'yo ng Diyos yun? I will shine my glory in the nation of the Philippines. The Philippines is my chosen country. The Philippines is my chosen people, and I am jealous. I will not allow any idol I will not allow any idol to take my place in the nation of the Philippines. Ito mga kababayan, maliwanag na pang-uuto ito. Pang-uuto yan. Saan mo nabasa na ang Pilipinas ay chosen people? Inuuto mo lang yung mga Pilipino eh. Wala sa Biblia na ang Pilipinas ang chosen people. Ang nasa Biblia na chosen people, yung Israel. Yung Israel noon. Uulitin ko, ang chosen people ay yung Israel noon, hindi yung Israel ngayon. Dati, kapag napabilang ka sa Israel, nagiging partaker ka ng mga blessings ng Diyos. Dahil nakatira ka sa isang chosen nation, chosen country. Pero mula nang dumating si Kristo, ang pagiging chosen ay hindi na nakabatay sa pagiging citizen ng isang bansa. Dati, nakabatay ang pagiging chosen people kapag ikaw ay naging citizen ng Israel. Pero pagdating ni Kristo, hindi na ganon. Ang batas ngayon, kung gusto mong maging chosen, sumunod ka kay Kristo. Galatians chapter 3 verse 28, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Nakita nyo? Kahit Hudyo ka pa, kahit Pilipino ka pa, kahit Inchi ka pa, kahit Grego ka pa, kahit Amerikano ka pa, kung kayo, sabi ni Pablo, kung kayo ay kay Kristo, considered ka as binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. So yun ang pagiging chosen. Hindi yan tumutukoy sa isang partikular na bansa. Jesus Christ is the key para maging chosen ka. Hindi yung dapat ka maging citizen ng isang bansa. Kaya yung mga nagsasabi na ang Pilipinas ang chosen people, chosen country,
Pambobola yun sa mga Pilipino. Sinasabi din sa Amerika yan na ang Amerika ang chosen by God, kaya nga silang pinakamakapangyarihang bansa So paano yun? Sino nagsasabi ng totoo doon? Pabuladas lang yon, pambobola lang sa mga tao yon para yung mga tao ma-flatter sa mga sinasabi ng politiko. Ngayon, siguro baka magtaka kayo. Bro, bakit nung una ang sabi mo is ayaw mong hatulan si Pastor Indy? Dahil ang sabi mo wag hamakin ang mga prophecy. Noon yun. Ang sabi ko kasi, wag nyo munang hamakin. Subukin nyo muna. Ngayon, nasubok natin. Kontra sa Biblia. At hindi lang yon. Meron siyang isang prophecy tungkol sa water disaster daw na mangyayari sa Pilipinas. Hindi naman nagkatotoo yun. Hinintay kong matapos ang November bago ako gumawa ng second video kasi gusto kong makita kung yung water disaster na prophecy niya sa Pilipinas ay matutupad ng November. Kung matatandaan ninyo, way back October 1, 2025, nang hula si Pastor Perez Indy na magkakaroon ng water disaster sa Pilipinas. Ito, pakinggan nyo. I see water covering the Philippines. I'm seeing water covering houses in the Philippines. And I became sad about it. I'm like, what's going on, Lord? I saw in the Philippines, I saw water problem. A tsunami. Tsunami hurricane. It came and swallowed the Philippines. Many places in the Philippines. In case water is coming to cover your houses. And I saw a lot of people die in the water. It was so strong that they had a state emergency. The government started crying. And many presidents were traveling to the Philippines just to say, sorry, Philippines. I saw many people died in the water, but some people were rescued from the water. So the Philippines should pray because I see water disaster coming to their country. I see water disaster coming to the country of the Philippines. Ayan, meron daw water disaster na darating sa Pilipinas. Kailan daw mangyayari? Pakinggan nyo. And then I saw a water disaster in the nation of the Philippines. So we need to pray for the Philippines. Watch especially this September. Before this September ending and October and November, these 3 months, the Philippines should be watching out for this thing I just mentioned. Kailan daw mangyayari yung water disaster? September, October, November. Anong petsa na ngayon? December 8 na. Tanong, nagkaroon ba ng water disaster ng September, October, November? Nagkaroon ba? Sabi niya, marami daw ang mamamatay. Lulubog ang mga bahay sa Pilipinas. Hindi naman, di ba? December 8 na ngayon. Nagkaroon ng abiso ang Pag-asa last November kung di ako nagkakamali. Ang sabi is, babagyuhin daw ang Pilipinas ng super typhoon na Uwan. Pero ano nangyari? Humina. Sinalag daw kasi ni Sierra Madre. So iyon lang yung super typhoon na nangyari pero hindi naman natuloy. Maliban doon, wala nang super typhoon na na-record sa Pilipinas for the past 3 months. So papaano ngayon yan? Disablay na to. Ngayon, yung mga naniniwala kay Pastor Perez, huwag kayong magalit sa akin. Buksan nyo lang yung isip nyo. Nang hula, hindi natupad. So ano ibig mong sabihin doon? Kung Biblia tatanungin mo, yung mga ganong tao pangahas Pakinggan niyo sa Deuteronomy 18:22, sapagkat kung ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinabi niya ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangahasan, huwag mo siyang katatakutan. Yan ang sabi ng Biblia. Magagalit ba kayo sa akin dahil sinabi ko to? May masama ba akong sinabi? May mali ba akong sinabi? OA ba ako? Negatibo ba akong tao? Kaysa naman maging positibo yung mga sinasabi ko, magaganda yung mga sinasabi ko, pero labag naman sa Biblia. Hindi naman yun yung nakasulat. Mas gusto ba natin yun? Kaya maging bukas lang sana yung isip natin. Huwag tayong agad maniwala. Kaya maraming Pilipino ang naloloko dahil ang dali-dali nating maniwala.
maghanap kayo ng batayan. In religious aspect, basahin ninyo ang Biblia para hindi kayo naloloko. Read your Bible every day. Mapapansin mo na lang, after 1 year, nabasa mo na ng buo. Diba? So kapag may nangangaral sa'yo, magsisink in sa isip mo yung mga nabasa mo. Ang Espiritu Santo mismo ang magdadala sa'yo ng mga nabasa mo sa isip mo. So in that sense, mahirap kang maloko. Hindi ka basta madadaya ng mga ganitong tagapangaral. So I think hanggang dito na lang yung ating episode ngayon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan po ninyo yung ating paksa, pwede nyo pong i-like ang ating video, mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at malaking tulong po yan dito sa ating channel at sa mga sinusuportahan natin. Muli ay magandang araw po sa inyong lahat at sumainyo nawa ang biyaya ng Diyos.